So, good afternoon. Ito yung video natin. Presentation video nitong kit. Order sa atin ng client. Actually, this is our new kit na gumagamit tayo ng mini UPS. So, para ito sa mga kit natin na gumagamit ng Orange Pi. And full set na siya. Itong video is para sa order sa atin. Wi-Fi 5 po yung order client. Makikita nyo po yung Shopee namin. Ang pangalan niya is Easy Electronics. Search ko na lang. So, Easy Electronics po yung name. Bago ako mag-start. So, yan po. And then, makikita po natin dito na itong ganito. Meron po tayo ditong mga special promo, Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 kasi itong order. So, yan po. Ito po yung order niya. Set po siya na merong mini UPS and H-Link 926 dual band. Ganito po yung merong 2.4G and 5G. So, ito yung in-order niya. Actually. So, meron siyang mini UPS set. So, humingi lang ng customer ng video. Yan. So bago po natin yung pakita nyo, one rating pa lang, one sold pa lang siya kasi bago lang natin to siya in-upload. Yun, meron po siya choice na pwede tayong bumili kasama yung mini UPS sa set. So yung price difference niya almost mga 800, yung tumaas siya ng mga 800 kapag merong mini UPS. Kung wala, tag 6.1 lang yata yung TP-Link. Kapag mini UPS tapos TP-Link, 6.9 pala, sorry. Pag normal power supply, 6.1. So, dumaas siya by mga 800. Naging 6.9. So, bali, tinanggal natin yung power supply na kapag regular power supply kasi ganito yung gamit natin, di ba? So, kapag in-upgrade natin siya to mini UPS yung set, ito yung isinasama natin. So, ano yung advantage ng mini UPS? So, for the price of 800 pesos kasi, based on ano na ito, no, mga incessant request ng clients natin is, parati daw kasi mag-blackout sa area nila. So, pag ganito kasing UPS, libo-libo talaga. Like ganito, sa akin, 4,600 ito. So, ito, nasa mga ganun lang. Kunti lang yung nadagdag. So, yung area kasi nila daw, parating blackout. Tapos minsan, off-on yung ilaw, parating mag-fluctuation. So, ang nangyayari, yung customer is, parati siyang mga every 5 months, 4 months, masira yung kanyang Orange Pi. Which is yung mahal, no? Kasi nasa 1,000 plus ito, 1,300, 1,400. Minsan, maabot pa ng mga 1,500. Yung Orange Pi. Minsan, madadamay pa yung SD card. So, ang kinaganda nito is, meron din siyang, magiging UPS na siya ng Orange Pi. At saka ng mga ito. Ibig sabihin, hindi na sila basta-basta mamamatay kahit ma-blackout. Unless sobrang tagal ng blackout. Which is, hindi rin nakakasira. Ang nakakasira naman talaga is yung bilang off tapos biglang on. Yung nangyayari kapag parang naging Christmas lights yung kuryente natin. Yun yung madalas makasira. Kasi yung mga Orange Pi na ganito is pareho din naman yan siya sa mga desktop na ganito. So, kailangan nila ng uninterrupted na power supply para tumagal. So, itong kit kasama na siya lahat. By the way, babox na lang. So, ito yung order ng client natin. So, meron din siya yung walang AP. Saan ba yun? Walang AP. Ay, dito yung isa. 5350 siya. Mini UPS yung kasama. OPI 1 lang. Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 yung software. So, meron din tayo para sa LPB, Pisofy. I-upload ko lang din yan. So, this one is Wi-Fi 5. Ito kasi yung first order. So, ito yung nasama sa video. So, 8 sold, 3 rating. Bago lang talaga namin to in-upload. So, yun. Ang kinaganda sa kanya is protected na yung iyong Orange Pi. Then, pwede ka pang maglagay ng pwede mo siyang yung ano ng EP mo, yung mga adapter. Mga ganito, PoE adapter. Pwede mo na siyang tanggalin. Tapos, isama mo na siya dito. So, ang PoE adapter nito is 24 volts. So, yung H-Link 926, ito yung bago naming EP. 24 volts kasi to siya. So, meron siyang 2.4G and 5G. Dual band to siya. Pero kung sakaling meron kang TP-Link, EAP110, 24 volts man din yun. Ito yung adapter ng TP-Link. Diba? So, 24 volts din ito eh.
Walang nakasulat. 24 volts din yan. So, pwede mo rin gamitin dito. Yung, hindi mo na ito siya gagamitin mo na yung papuntang TP-Link diretso dito. So, may nakasulat kasi dyan, no? POEN lang din. So, selector niya, 15 volts or 24 volts. So, ang problema lang kapag yung, ano mo, yung mga compass, like ganito. 48 volts kasi ang compass. Pero mababa yung current. Although mataas yung kanyang voltage. So, medyo weird yung compass. So, karamihan kasi 24 volts eh. Ubiquiti, mga ganyan. Ito, 48 volts. Ang nakasulat. Ayun, nakasulat pala doon, no? 48 volts siya. Pero mababa yung current niya, 0.32 lang. So, yun yung gusto ng compass. So, wala tayong magagawa. Ganun yung design nila. So, hindi mo to pwedeng gamitin sa compass yung ito. Pero, sa ibang customer ko, kahit compass yung gamit nila, yung mga ibang buyers natin, yung compass nila, doon pa rin sa adapter or sa POE. Sa ganito nila pa rin kinakabit yung ganito. Doon pa rin nila kinakabit. Kasi ang gusto lang naman ng karamihan sa client natin is, kahit mamatay na yung AP, kahit ma-disconnect na yung mga tao, ang ayaw lang nila is masira yung board. Yun lang talagang gusto nila, hindi masira yung board. Wala silang pakialam kahit yung AP ma-off, ma-disconnect yung mga customer, okay lang. Kasi ma-post naman yung time eh. Basta wag lang masira yung board. Kasi medyo mahal. So, especially sa mga area na parating blackout. So, ito yung main solution natin. So, i-on natin. Yun yung mga advantage na i-on natin siya. Pagka-on mo sa kanya, kita mo mag-on yan sila lahat. Yan. Ito coin slot. Mag-boot up na siya. Pati yung H-Link natin, mag-start na siyang mag-boot up. So, malalaman mo pag ready na. Yung kit namin, by the way, may custom board kasi yan siya. Sa 12 volts nakakabit. 12 volts ng UPS. Yan, syempre USB to LAN. So, kung may VLAN ka, pwede mo naman gamitin yung VLAN, hindi pa umiilaw. Ganun kang Wi-Fi 5, kapag ready na, saka siya iilaw. Ganyan, no? So, kung sakaling may ano ka, may mga VLAN ka, 12 volts man din yun. So, syempre, pwede mo rin isaksak dito. Like mga 5B5, VLAN, or hex. Pwede yung hex, no? 12 volts, pwede man yan sa 12 volts yung hex. So, hindi lang siya sa USB to LAN gumagana. Pero yung binibenta kasi namin, USB to LAN yung kasama. So, yan. Sinama na siya. So, yan. Pag nag-off na, ibig sabihin, nag-off. Makita mo, mag-off din yung coin slot. Means yan, tapos na yung boot up. Pwede mong subukan pag magulog ka. Hindi yan papasok, syempre. Naka-off. Kailangan mag-insert coin ka muna sa portal. So, bababa ko itong mga ilaw, mga LED light. Kasi, nakakasira sa video eh. Masyado silang maliwanag. Diyan, takpan yung ibang part ng video. So, connect tayo. Connect muna ako. Kaya testing ko na to kanina, pero i-connect natin. Pinalitan ko kasi yung Wi-Fi niya. So yan. H-Link 2.4 Gbps Wi-Fi, H-Link 5 Gbps Wi-Fi. Ito yan siya. Dual band kasi. So connect ako sa 5G niya. So pag connect ka dyan, okay, which is normal, sign in. Pupunta ka sa portal ng Wi-Fi 5. Yan. Connected na ako na kasi may time na ako eh. Pero puntahan natin yung portal para maka-insert coin naman tayo, makita natin siya. Yan. So may time pa ako, 15 minutes. So extend na tayo bago tayo mag-test ng internet at i-testing yung UPS mismo. So mag-extend, insert coin muna ako, insert coin, makita mo ilaw siya. Okay, nagsasalita din. Hulog tayo ng let's say 5 pesos. So yan, lumabas yung 5 pesos. Extend. So makita mo naging 1 hour 50 minutes na siya. Yan. Ganda ng Wi-Fi 5. So again, hindi ito pang Wi-Fi 5 lang. Meron din kaming ibang link para sa OneClick, LPB, Pisofy, Adolite, WB, lahat ng OS actually. So yun. YouTube tayo. Ano ba yung YouTube ko? Ito sa my side. Para mabilis na rin naman tayo ng basketball. So, ito. Here in Ohio and around the globe on NBA League Pass, John Michael Austin Scar and Serena Williams. Next is subukan naman natin kung nagpa-function ba yung kanyang UPS. So, tatanggalin ko lang siya sa saksakan, di ba? So, kita mo green yan lahat, di ba? Tsaka yung charge niya, nagka-charge siya. So, pag tinanggal natin siya, tigas naman ito. Yan. So, mag-red siya. Tapos makita mo hindi na siya magcha-charge. Pero lahat ng ano mo, running pa rin. So ito yung main advantage ng
ng may UPS or mini UPS in this case. Kasi kahit mag-blackout tapos mabuhay agad, 'di ba? Eh, walang pakialam yung orange pa, yung AP mo, wala silang ano, baga does not care sila. Kasi yung nag-handle ng lahat ng mga yan is yung mismong UPS. Tapos kung mag-blackout ulit, kahit na naka-blackout na yan, nakakagamit pa rin yung customer mo. Na-test ko ito, umaabot siya ng 4 hours. Kasi kunti lang pala yung kina-consume ng mga yan. Umaabot siya ng 4 hours tuloy-tuloy kung gagamit. Yan. So, gagana pa rin siya. The trade we'd all been waiting for. Yan, ko muna. So, pag i-on mo ulit, mag-charge na naman siya ulit. So, normal UPS lang talaga siya. By the way, sa mga area, ito, ano ko lang din, warning ko lang, no? Kasi medyo napamahal ka ng 800 pesos. Pero at least, protected na ngayon yung mga parts mo, especially yung mainboard mo. So, ito, warning, by the way, hindi kami nagbebenta ng UPS only. Sa ngayon, nakaset pa siya. So, request kami ng stock, actually, na marami para ibenta yung UPS only na product. So, i-warning ko lang sa mga area na madalas makidlatan yung inyong AP. Kasi minsan nakikidlatan yung AP natin, di ba? So, mas maganda sa ganong situation ay hindi na natin gamitin dito. Dito na lang natin ikakabit para hindi madamay yung UPS. So, kung sakaling yung area ninyo is madalas makidlatan ng AP. So, bale, instead na ilalagay nyo dito yung para sa POE at saka LAN ng AP, idaan nyo na lang siya sa adapter tapos isaksak na lang sa... Anyways, kung mag-blackout, syempre madi-disconnect yung clients natin, pero protected pa rin ito. Yun yung sa mga madalas may kidlat. Pero sa mga area na hindi naman masyadong kumikidlat, ganito yung magandang setup. Pansin nyo, naka-disconnect yung ano ko, pero gumagana, may 75% pa. Aabot pa rin siya ng mga 4 hours. Na-testing ko yan last time. So, yun. By the way, kit ito siya, Wi-Fi 5. Ulitin ko, meron din tayong link para sa kit for LPB, Pisofy, no? Ado, mga iba't ibang OS, OneClick, WB, yan. So, ito, Wi-Fi 5 yung gusto niyang bilhin. Tapos, may kasamang H-Link yung gusto niya. Ito yung link nun. 7,550 actually, medyo mahal pala. Yan. Box na lang yung kulang, pero at least may UPS ka na. So, kung TP-Link naman, nasa 6,950 lang. Mahal din kasi itong AP na to kasi dual band ito, may 5G at saka 2.4G. So, pag TP-Link, nasa 6,950 lang. Kung sakaling meron kayong AP dyan, existing, tapos kailangan nyo lang yung kit, meron tayo dito. Pag normal power supply, 4,500 lang siya. Pero pag mini UPS, nasa 5,350 siya. Pero, yun nga, protection, the best way na hindi ka agad masira. Ito yung normal power supply, yung ganyan. So, ito yung kapag may mini UPS na kasama. So, yun. Kahit mag-on-off, okay, on natin ulit. Diba? Mag-green yun siya, makita mo. Walang nangyayari, parang akala, yung ano ng machine natin is, walang nangyayari, walang blackout, walang fluctuation. Try natin ha, kasi may switch ito. Bigla ko siyang i-off, then i-on. Off ko siya, tapos i-on ko siya. So, wala. Dito lang nagre-react. Yung dito, parang walang nangyayari. So, basically, ang nangyayari is magiging mas tatagal yung mga board mo. Mas magiging matibay siya. Especially sa mga area na parating blackout. Then, thank you for watching.